Nagsimula ang eksena sa pagbangga nila Ra Hongmi at Liam sa isang kotse na ikinagulat ng may-ari ng kotse. Dali-daling lumapit ang may-ari ng kotse kay Liam at Ra Hongmi, galit na galit at sumisigaw ng mga insulto. Ngunit, agad na sinuntok ni Liam ang may-ari na nagpataas ng tensyon sa sitwasyon. At agad sinubukan ni Ra Hongmi na hawakan ang bagay ng mas propesyonal, tinawagan niya ang kanilang legal team at nagmuni-muni sa bigat ng insidente, lalo na at may kasamang bata, na na-realize niyang maaaring humantong ito sa kriminal na usapin imbes na simpleng hiling ng kompensasyon. Lumipat ang eksena kay Jeongmin na umuorder ng pagkain sa isang mas kalmadong setting. Habang naglalakad at pinagmamasdan si Sae-byuk, siya ay unti-unting kinakabahan. Inaakala niyang ang pagbabago ng hairstyle ni Sae-byuk ang dahilan, bagaman malinaw na may iba pa siyang nararamdaman. Habang bumubuhos ang ulan, pinalalim ang muod ng eksena. Sinubukan ni Jeongmin na makipag-usap kay Sae-byuk at pilit na nagbanggit ng mga direksyon geographical sa isang tangkang magpahanga. Tumugon si Sae-byuk ng isang magaan na tawa, kinikilala ang kanyang pagsisikap, ngunit hindi ganap na maiwasan ang awkward na katotohanang kanyang ibinahagi. Nabigo sa kanyang sarili sa inaakala niyang katawa-tawang komento, nagpaalam si Jeongmin upang pumunta sa banyo, pinagalitan ang kanyang sarili sa isip at nadaramang siya ay nababaliw sa nerbiyos at kahihiyan. Samantala, si Sae-byuk naman ay tinitingnan ang kanyang telepono, iniisip kung darating ba si Hajin ngayong araw. Subalit, bigla siyang naistorbo nang lumitaw ang mga bully mula sa kanilang eskwelahan na tinutuya siya dahil sa kanyang hitsura na lumilikha ng tensyonadong kapaligiran. Sa loob-loob ni Sae-byuk, nararamdaman niya ang masamang kutob na parang may hindi magandang mangyayari. Lumilipat ang eksena kay Hajin na humaharap sa isang grupo ng mga lalaki. Ang muod ay tensyonado, at isa sa mga lalaki, na kinilalang si Executive Director Seong Si-keong ng Black Bean Association, ay nagtanong kay Hajin kung bakit parang palaging nakasimangot ang mga tao mula sa hilaga kapag may nakikita silang iba, na nagtatakda ng isang konfrontasyon. Inabot ni Si-keong kay Hajin ang isang pakete, na pinaliwanag na padala ng chairman at alam na daw ni Hajin kung para saan ito. At habang sinisiyasat ni Hajin ang laman ng pakete, natuklasan niyang ito ay malaking halaga ng pera, naalala niya ang nakaraang pag-uusap nila ng chairman. Ipinapakita ng dialogo na ang $500 milyong ay para sa pag-alis ng mga karibal sa loob ng asosasyon, na inilarawan ng chairman bilang isang pamumuhunan para masiguro ang isang espiya mula sa hilaga. Kinumpirma ni Hajin na kailangan ang malaking halaga, ipinapahiwatig na ang halaga ay sumasalamin sa kahalagahan at komplikado ng trabaho. Nagbiro ang chairman na tila masyado nang sanay si Hajin sa kapitalistang mga paraan, sa kung saan sumagot naman si Hajin na titiyakin niyang makakarating ang chairman sa hilaga. Balik ang eksena kay Hajin, malalim ang pag-iisip tungkol sa mga plano niyang iligtas ang kanyang kapatid na si Hayong mula sa hilaga. Pinag-iisipan niya ang dalawang pangunahing estratehiya para maisakatuparan ito. Ang una ay sa pamamagitan ng pagmanipula sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondo ng hilaga, gamit ang koneksyon at impluwensya ng mga organisasyong nasa ilalim ng kanilang kontrol sa Timog, kabilang ang National Investigation SEC, Yongjin Group, at Black Bean Association. Naniniwala si Hajin na sa paggamit ng mga koneksyong ito, masisiguro niya ang ligtas na paglabas ni Hayaong mula sa hilaga. Pagkatapos kinausap ni Hajin si Direktor Si-keong, pinagtibay nito ang kanyang pangako. Hinihiling kay Si-keong na iparating ang kanyang pangako na manatiling tapat sa kanilang napagkasunduang plano. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang pag-iisip, isinasaalang-alang ang ikalawang estratehiya, na mas direkta, ang pagpunta niya mismo sa hilaga. Subalit, biglang tumaas ang tensyon nang ipahayag ni Si-keong ang kanyang pagdududa sa katapatan ni Hajin. Sa kabila ng mga pagtitiyak at estratehikong pagpaplano ni Hajin, hinamon ni Si-keong ang kanyang sinseridad at katapatan, tinatanong kung talagang nakatuon at mapagkakatiwalaan ba si Hajin upang makipagtulungan sa kanilang leader. Biglang nagbago ang eksena nang magpasya si Si-keong, na binibigyang diin ang kanyang sariling katapatan at pangangailangan na makasiguro sa mga kwalifikasyon ni Hajin, at agad inatake nito si Hajin upang subukin ang kanyang determinasyon at kakayahan. Lipat ang eksena kay Tae-tak na nagmamadaling nagbibisikleta, nag-aalala sa loob na siya'y nahuhuli na at nag-iisip kung kaya ba niyang magbisikleta ng 10 kilometro. Biglang nagbago ang kanyang biyahe nang biglang tumawid ang isang aso sa kanyang daanan, na nagdulot ng kanyang pagkahulog mula sa bisikleta dahil sa gulat at inis.
Habang bumabangon siya mula sa pagkakadapa, napansin ni Tae-tak na papalapit ng agresibo ang aso sa isang babae malapit doon. Walang pag-aatubiling, kumilos siya agad para protektahan ito. Matapang na tinakpan ni Tae-tak ang babae, at siya na mismo ang nakagat ng aso sa braso. Sa isang nakakatawang twist sa gitna ng tensyonadong sandali, nagawa ni Tae-tak na tsapin ang ulo ng aso gamit ang kanyang kamay, na nag-iwan ng bukol sa ulo ng aso, ngunit hindi pa rin ito nabitiw sa pagkagat. Ang babae, na nagulat pa rin sa mga pangyayari, at nakita ang kamay ni Tae-tak na mahigpit na nakakagat ng aso, ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Si Tae-tak, na pinapanatili ang kanyang pagkakalmado sa kabila ng sakit, tumawa lang at sinabing ito ay karangalan para sa kanya bilang isang tagapagsanay ng aso, at kasual na nagtanong sa babae kung siya ba ay nasaktan, na nag-iwan sa babae na nagtataka sa kanyang kalmadong ugali. Biglang namang may lumitaw na isa pang babae, tinatawag ang aso na nagngangalang Max. Lumapit ang may-ari ng aso, hinahaplos ang kanyang aso, habang nakakagat pa rin ito sa kamay ni Tae-tak. Hinarap niya si Tae-tak na may akusasyon, tinatanong kung binugbog ba niya ang kanyang Max. Nagulat si Tae-tak at gumawa ng nakakatawang mukha. Kinumpirma niya ito, na nagdulot ng hindi makapaniwalang reaksyon mula sa unang babae na binanggit na nakakagat ang aso ng isang tao. Depensibong namang sumigaw ang may-ari na hindi kumakagat ang kanyang Max, na nagdulot kay Tae-tak at sa babae na tumingin ng may gulat at nakakatawang ekspresyon sa kawalang katotohanan ng sitwasyon. Lipat ang eksena habang hinarap ni Sae-byok ang isang bully na agresibong nangungutya sa kanya tungkol sa kanyang hitsura, na nagpapahiwatig na siya'y namumuhay na ng komportable ngayon at tinutuya siya dahil sa kanyang hairstyle at damit. Sinubukan ng bully na lalo pang takutin si Sae-byok, hinahamon siyang gumanti habang kumuha ng inumin mula sa mesa para gamitin laban sa kanya. Subalit, biglang nagbago ang sitwasyon nang si Jongmin ay makialam, hinawakan ang kamay ng bully habang pinipigilan ito. Matapang na ipinahayag ni Jongmin ang kanyang presensya, at nagdulot ito ng pagkagulat at pagkilala ng bully na napagtanto na si Jongmin ay isang tao na hindi basta-basta para kalabanin. Ang bully, na nabigla sa bigla ang pagsali ni Jongmin, ay nagtangkang pag-aanin ang sitwasyon. Pilit na tumatawa ito at nag-anunsyo ng mabilisang pag-alis kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa loob-loob ng bully, kinilala niya ang reputasyon ni Jongmin, inihambing siya kay Hajin, at napagtanto nilang hindi sila angkop dahil kahit ang kanilang mga kaibigang lalaki ay hindi mangangahas na harapin siya. Habang nagsisimula ng umatras ang grupo ng bully, isang bagong karakter, ang boyfriend ng bully, ang pumasok sa eksena, nagtatanong kung ano ang nangyayari. Subalit agad niyang nakilala si Jongmin mula sa isang naunang pagkikita sa isang TC room. Tinuyan ng nobyo ng bully si Jongmin, kinukwestiyon ang kanyang tapang, at nagpapahiwatig na dahil lang ito sa harapan ng isang babae. Samantala ang babaeng bully naman, sa pananahimik lang ni Jongmin, ay nagkamaling inakala na siya ay isang duwag at nakakita ng pagkakataon upang gumanti sa mga nakaraang sama ng loob kay Sae-byok. Sinubukan ni Jongmin na pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin at pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Kinikilala ang pangangailangang protektahan at ilayo si Sae-byok na kasama niya. Iminungkahi niyang umalis sila sa lugar upang iwasan ang karagdagang gulo. Gayunpaman, nang subukan nilang umalis, hinawakan ng bully na babae si Sae-byok, inaakusahan siya ng naunang pananakit sa kanya at humihingi ng paumanhin mula kay Sae-byok. Biglang lumala ang sitwasyon ng questionin ng nobyo ng bully ang akusasyon ng pananakit at nagbantang manakit kay Sae-byok. Bilang tugon, sinadyang ibinuhos ni Sae-byok ang inumin sa mukha ng bully, sinasabing nadulas ang kanyang kamay. Ang aksyong ito ay nag-udyok ng agresibong reaksyon mula sa nobyo na nagbantang manakit. Subalit, mabilis na sinipa ni Jongmin ang bully upang protektahan si Sae-byok na nagpadala sa nobyo sa sahig at agad na sumugod ang isa pa, subalit mabilis na sinipa rin ito na agad nagpabagsak dito. Matapos ang pisikal na alitan, makikitang humingi ng paumanhin sina Jongmin at Sae-byok sa iba pang mga customer sa establishmento, ipinapakita ang kanilang respeto sa idinulot nilang abala. Nakakagulat, tila naiintindihan ng mga customer. Pagkatapos, hinarap ni Jongmin ang mga bully, hiniling na humingi rin sila ng paumanhin na kanilang ginawa ng may pag-atubili. Habang humuhupa ang gulo, pinagnilayan ni Jongmin at Sae-byok ang insidente. Tumulong si Sae-byok sa isang waiter na linisin ang gulo,
ipinapakita ang kanyang kabaitan, habang humanga si Jeongmin sa kanyang mga aksyon at nagpasalamat din si Sae-byuk sa kanyang katapangan. Habang si Jeongmin naman ay sumagot at kinikilala ang kanilang pagiging magkaibigan at suporta sa isa't isa sa mahihirap na sitwasyon. Lumipat ang eksena kay Tae-tak, habang ipinagtanggol ng may-ari ang agresibong pag-uugali ng kanyang aso bilang simpleng pagdila lamang kay Tae-tak, ngunit nagulat siya nang biglang kumagat si Max sa kanya. Napasigaw siya sa inis, pinagsasabihan si Max sa pagkagat sa kanya, nakabaliktaran ng kanyang naunang pahayag na hindi kumakagat ang aso. Ang ironyang ito ay hindi nakaligtas kay Tae-tak, at sa isang babae na kasama niya, pareho silang nagpalitan ng tingin na may nakakatawang itsura, na nagpapakita ng katawa-tawa ng sitwasyon. Habang hinimok na lamang ng babae si Tae-tak na umalis sa lugar para magpagamot sa kagat na natanggap niya kanina, ipinapakita ang pag-aalala sa kanyang kalagayan. Pumayag na lang si Tae-tak, kinikilala ang pangangailangan para sa pangangalaga. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Ha-jin at sa kanyang kapatid na babae, na naabutan ng biglaang pag-ulan pagkatapos ng kanyang trabaho, na humadlang sa kanyang mga plano na umuwi agad. Habang pinag-iisipan niya ang ulan, lumitaw si Ha-jin na may dalang payong, at nagpapahayag ng pag-aalala na baka siya ay sipunin. Nagulat na makita ang kanyang kapatid, nagtanong siya tungkol sa kanyang lakad. Subalit, ibinunyag ni Ha-jin na kinansela niya ang kanyang mga plano, ang kanyang kapatid, na naantig sa kanyang ginawa, ay nagpasalamat sa kanya dahil sa pagiging maalalahanin. Gayunpaman, saglit na naputol ang eksena na sandaling nakaramdam si Ha-jin ng biglaang sakit sa kanyang balikat, na kanyang binaliwala ng isang ngiti, sinisigurado sa kanyang kapatid na wala itong anumang seryoso at binabawasan ang kanyang discomfort. Lipat ang eksena kay Direktor Si Keong na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga komplikasyon sa pag-asikaso kay Ha-jin at napatunayang niyang hindi basta-basta si Ha-jin. Sa kabila ng mga alalahaning ito, inutusan pa rin si Keong ng kausap sa kabilang linya na ituloy pa rin ang plano, na ikinagulat niya ngunit sumunod din siya. Lumilipat ang tagpo kay Jeongmin, na makikitang matamang nakatingin sa kanyang telepono, nagtatanong kung ang kanyang diretsahang mensahe ba ay masyadong prangka, dahil wala pa siyang natatanggap na tugon. At ang eksena ay lumipat kay Sae-byuk, na nakakita ng mensahe mula kay Jeongmin at malapit ng tumugon ngunit na-distract ng isang mensahe mula kay Ha-jin. Agad itong nag-reply kay Ha-jin habang nakalimutan na ang mensahe ni Jeongmin. Sunod, ipinakilala ang isang matandang babae sa isang nakababahalang pag-uusap sa telepono kasama si Prosecutor Lee Mayong-sin mula sa North District Prosecutor's Office. Sinabihan siya ng taga-usig na ang kanyang bank account ay kasangkot sa isang kaso at kukumpiskahin na mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasala. Minanipula ng taga-usig ang kanyang mga takot, iminungkahi ang isang butas upang iwasan ang agarang pagkumpiska ng account sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanya na mag-withdraw ng lahat ng kanyang pera at itago ito sa labas ng kanyang bahay upang iwasan ang anumang problema. Pagkatapos ay tinukso niya ito na pumunta sa tanggapan ng mga taga-usig para sa isang sinasabing magaan na investigasyon, sinasamantala ang kanyang kahinaan sa ilalim ng pagkukunwaring tulong. At sa huling twist, ang eksena ay lumipat sa kapatid-kapatiran ni Ha-jin, nakasangkot sa pagkuha ng perang itinago ng matandang babae, habang siya ay nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang paparating na delivery. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.